Narinig at nakita nga ni Yuan kung saan kayakap ni Ina itong si Francis. Akala kasi niya ay si Francis ang tumulong sa kanya. Ngunit dahil sa may pagtingin nga itong si Francis ay hindi siya aamin sa katotohanan na hindi siya ang nagbayad dahil hinarangan siya ng kanyang ama. Aakuin niya ang ginawa nga nitong si Yuan. Samantalang si Yuan, instead na magsalita at sabihin na siyang may gawa, minabuti na lamang niya na umalis at hayaan na lamang na hindi alam ni Ina na siya ang may gawa. At instead nga nasabihin ni Francis ang katotohanan tungkol sa mga narinig niya sa kanyang ama na totoo ang mga sinabi nitong si Ina, ay nahiya na nga siyang sabihin ito at itinago na lang ang kanyang natuklasan dahil ayaw din niya na mapahiya kay Ina. At lalong-lalo na ayaw niya na mawala sa kanya itong si Ina dahil kapag nagkataon ay kasusuklaman din siya nitong si Ina. Para nga makabawi kay Ina, o-offeran nga niya ng trabaho itong si aalukin niya na magtrabaho sa kanyang coffee shop. At kahit nag-aalangan si Ina dahil nga sa ama niya si Charlie at maaring hindi ito papayag na naroon siya. Ngunit nag-i-insist na nga itong si Francis at hindi rin naman siya makatanggi sapagkat kailangan nga niya ng trabaho nang sa ganun masuportaan ang pangangailangan ng kanyang kapatid na si Nuno. Kaya naman, naisip na lamang ni Ina na ingatan na lamang ang kanyang sarili dahil posible nga na aawayin siya doon itong si Charlie. Ngunit gagawin lamang niya ang kanyang trabaho alang-alang na rin sa kanilang mga pangangailangan. Sa kabilang banda, matapos nga ang sakit nga nitong si Nuno, ang aasikasuhin naman nitong si Ina ay kung paano mahanap si Lola Arya dahil alam niya na nangangailangan ito ng tulong. Pinapaibayaan lamang ito ng magkapatid na si Joanna at itong si Yuan. Lalo pa siyang mangangamba sapagkat isang gabi ay mapapanaginipan niya ang matanda kung saan takot na takot at tela humihingi ng tulong. At nang ito'y kanyang lapitan ay may taong gustong kumuha sa kanya, kung kaya't ramdam niya na kailangan ng tulong ni Lola Arya at kailangan na nga niyang mahanap. Kaya naman gumawa siya ng paraan kung paano matuntun ang kinaroroonan nitong si Lola Arya. Dito nga ay naisipan niyang sundan itong si Sonia hanggang sa matuntun niya ang kinaroroonan ni Lola Arya. Nagulat siya na doon pala ito dinala. At ang laking pinagtataka niya dahil nais tumakas ni Lola Arya at doon naman ay nakitang-kita niya sa dalawang mga mata niya kung saan sinasaktan ang matanda. Dito ngay napagtanto nitong si Ina na yun pala ang naging kahulugan ng kanyang masamang panaginip. Nakakaranas ng matinding pagmamaltrato ang matanda. Sinasaktan ito at pinipilit kumain. Bukod pa roon ay pinapainom ito ng gamot na hindi naman tugma sa kanyang sakit. Gusto lang nito na tuluyang masira ang kanyang sarili. Nang sa ganon, hindi makabalik sa normal ang matanda. At yun nga ay kapakanan nitong si Charlie at nitong si Lani na isa din sa mga gahaman at naghahangad ng kayamanan ng mga De La Costa. Kapitan niya ang matanda at dito ngayon nakausap niya ang matandang si Lola Arya. Ramdam na ramdam niya kung gaano katindi ang trauma ng matanda at takot na takot ito sa mga staff. Ramdam niya na pinapahirapan ng matanda. Kung kaya't sabi ni Ina ay gagawa siya ng paraan ng sa ganun mailigtas ang matanda at tuluyan nga itong gumaling dahil walang mangyayari sa kanya kundi tuluyan lang mang itong masisiraan ng bait sa loob ng naturang facilities.